Sa isang Lunes ng umaga sa isang coffee shop, mas malakas pa ang ingay ng gilingan kaysa sa mga nag-uusap. Isang babaeng may kulay gintong buhok na nakasuot ng pulang Amerikana ang lumapit sa counter. Maingat ang bawat galaw ng kanyang mga kamay, ngunit ninisyan lang siya ng barista. Kung hindi ka makapagsalita, baka hindi ka dapat umorder. Walang tumulong. Pagkatapos, isang lalaki na may suot na lumang apron ang lumapit. Nag-sign muna sa maliit na batang babae sa tabi niya bago bumaling sa babae. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang mga mata niya. Ngumiti siya. Oat milk latte, tama? Naglagay ang babae ng business card sa counter. Vivian Rhodes, CE, Oralist Technologies. Napahinto ang lalaki. Ang kumpanyang iyon ang kumuha sa taong pinakamamahal niya sa mundo. Si Danielle Brooks ay 36 taong gulang, at bawat umaga ay nagigising siya sa katahimikan. Hindi ang payapang uri, kundi ang uri na dumarating pagkatapos may magandang bagay na inalis. 3 taon na ang nakalipas, isa siyang software engineer na dalubhasa sa artificial intelligence. Nagtrabaho siya sa mga sistema na naghuhula ng daloy ng trapiko, nag-aanalisa ng data, at tumutulong sa mga makina na maunawaan ang pag-uugali ng tao. Ang kanyang asawa na si Rachel ay nagtrabaho sa tabi niya sa industriya. Mahusay at masigasig sa paggawa ng teknolohiya na mas ligtas. Nagbahagi sila ng isang maliit na bahay sa labas ng syudad kasama ang kanilang anak na si Sophie, na ipinanganak na bingi, ngunit ang kanyang tawa ay pumupuno pa rin sa bawat silid. Pagkatapos ay nangyari ang aksidente. Isang self-driving car na gawa ng Oralist Technologies ang nagkaroon ng malfunction sa isang maulan na highway. Hindi nalaman ng software ng sasakyan ang nakahintong trapiko sa unahan. Tumawid si Rachel sa kalsada na may dalang groceries. Wala siyang pagkakataon. Ang kasong isinampa ni Danielle ay ibinasura. Naglaho ang mga ebidensya. Masyadong makapangyarihan ang mga abogado ng kumpanya. Ang kanilang mga mapagkukunan ay walang hanggan kumpara sa kanyang kalungkutan. Nawalan siya ng trabaho nang maging masyado siyang kritikal sa corporate accountability. Nawala ang bahay nang maubos ng legal fees ang kanilang ipon. Ang tanging natira sa kanya ay si Sophie, at isang galit na napakalalim na wala ng ibang mapuntahan, kundi ang kalooban niya. Ngayon, nagtatrabaho siya sa night shift sa ikapihan ni Mang Ben, isang maliit na cave sa poblasyon kung saan disente ang tips at kaunti ang tanong. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa gilid ng syudad, ang uri ng lugar kung saan halos hindi gumagana ang heating at manipis ang dingding para marinig ang pagtatalo ng mga kapitbahay. Ngunit ang mga guhit ni Sophie ay bumabalot sa bawat ibabaw. Mga krayon na tanawin, finger-painted na paglubog ng araw, isang pananaw ng bata sa kulay sa isang mundong naging kulay abo. Bawat gabi bago ang kanyang shift, binibilang ni Danielle ang pera sa drawer ng kusina. Due ang renta sa loob ng 12 araw. Due ang tuition ni Sophie sa espesyal na paaralan para sa mga batang bingi sa loob ng 15 araw. Kumuha siya ng dagdag na shifts, nag-aayos ng mga kotse sa isang garahe tuwing weekend, umuuwi na mailangis sa ilalim ng kanyang mga kuko at pagod sa kanyang mga buto. Sa kanyang pulso, suot niya ang isang pilak na pulseras na may nakaukit na 5 salita, makinig ka gamit ang iyong puso. Ibinigay ito ni Rachel sa kanya sa huling kaarawan niya bago siya namatay. Noong naniniwala pa sila na patas ang mundo at binibigyan ng gantimpala ang mabubuting tao. Hindi niya ito kailanman inalis. Kahit na uminit ang metal dahil sa kanyang pulso. Kung mawalan siya ng trabaho sa cave, wala ng backup plan, walang savings account, walang pamilyang tatawagan, tanging siya at si Sophie laban sa isang syudad na napatunayan ng wala itong pakialam. Sinabi niya sa sarili na kung makakaraos lang sila sa taglamig, gaganda ang mga bagay-bagay. Parang laging may posibilidad ang tagsibol, ngunit may ibang plano ang tadhana. Umuulan noong umaga nang pumasok si Vivian Rhodes sa ikapihan ni Mang Ben. Hindi ang malambing na ambon na kilala sa Pilipinas, kundi isang malamig at matinding pagbuhos ng ulan na nagpatawid sa mga tao, sa loob na basa ang mga Amerikana at iritasyon sa kanilang mga mukha. Agad siyang napansin, matangkad, kalmado, nakasuot ng isang mamahaling pulang Amerikana, kahit sa ilalim ng fluorescent lights. Ang kanyang kulay gintong buhok ay nakatali ng maayos. At may suot siyang maliit na hearing aid na nakatago sa likod ng kanyang kaliwang tainga, banayad ngunit nakikita kung alam mo ang hahanapin.
Ang kanyang ekspresyon ay maingat na neutral, ang uri ng mukha na isinusuot ng mga tao kapag natuto na silang huwag umasa sa kabaitan. Lumapit siya sa counter at nagsimulang mag-sign. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may katumpakan, humihingi ng latte na may oat milk, walang asukal. Ang barista, isang binatilyo na nagngangalang Tyler, na nagtatrabaho sa umaga, ay tinitigan lang siya ng blanko. Pagkatapos ay tumawa siya. Ale, hindi ko alam ang ginagawa mo, pero kung hindi ka makapagsalita, baka hindi ka dapat umorder. Ilang customer sa malapit ang nagtawanan. Isang babae ang bumulong sa kanyang kaibigan. Hindi nagbago ang mukha ni Vivian, ngunit may kumislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na mukhang pagpapaubaya, na parang nangyari na ito dati at mangyayari pa ulit. Pinupunasan ni Daniel ang mga mesa sa sulok. Nasa tabi niya si Sophie na may backpack, naghihintay na matapos siya para maihatid niya ito sa eskwelahan. Hinila ng kanyang anak ang kanyang manggas, mabilis ang galaw ng kanyang maliliit na kamay. Katulad ko siya, tatay. Tumingin siya. Nakita ang babae sa counter, nakita ang hearing aid, nakita ang paraan ng pagdadala niya sa sarili ng may dignidad, kahit na pinagtatawanan siya ng mga tao, at may isang bagay sa kanya ang nabasag. Lumapit siya, gumagalaw na ang kanyang mga kamay habang papalapit. Ano ang gusto mo? Napatingin si Vivian sa kanya, malawak ang mga mata sa pagtataka. Sa isang sandali, hindi siya sumagot na parang hindi siya makapaniwala na may isang taong nag-sign sa kanya. Pagkatapos ay gumalaw ang kanyang mga kamay, maingat at nagpapasalamat. Oat milk latte. Walang asukal, pakiusap. Bumaling si Daniel kay Tyler. Oat milk latte. Walang asukal. Naglaho ang ngisi ni Tyler. Kinatapos niya ito ng walang anumang salita. Habang naghihintay sila, lumapit si Sophie sa babae. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng may walang takot na katapatan ng mga bata. Maganda ka. Mabilis na kumurap si Vivian. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang tunay na ngiti, ang uri na umabot sa kanyang mga mata at nagpalamig sa mga gilid ng kanyang mukha. Lumuhod siya sa antas ni Sophie at nag-sign pabalik. Ikaw din, ni. Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Vivian. Mabilis niya itong pinunasan na parang hindi siya sanay umiyak sa publiko, ngunit nakita ito ni Daniel. Nakita ang kalungkutan sa nag-iisang galaw na iyon ng pagkaunawa. Nang handa na ang latte, kinuha ni Vivian ang kanyang business card sa kanyang Amerikana. Inilagay niya ito sa counter sa harap ni Daniel, pagkatapos ay nag-sign ng salamat bago lumabas sa ulan. Kinuha ni Daniel ang card. Vivian Rhodes, Chief Executive Officer, Orales Technologies. Umikot ang silid. Ang pangalang iyon, ang kumpanyang iyon, ang isa na naglibing sa katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ang isa na may mga abogado na nagtanggal ng mga email at nagbayad ng mga saksi. Ang isa na lumayo ng malinis habang inilibing niya si Rachel sa ulan. Muli niyang hinila ni Sophie ang kanyang manggas, nagtatanong kung ano ang problema. Ngunit hindi makagalaw si Daniel. Nakatingin lang siya sa card, ang makintab na logo na nakakasagap ng liwanag, nanunuya sa kanya. Nawala ng pandinig si Vivian Rhodes noong 10 taong gulang siya. Naaalala niya ang pagsabog, ang matalim, kakilakilabot na tunog na dumating bago ang katahimikan. Ang kanyang ina, si Elaine Rhodes, ay isang chemical engineer na nagtatrabaho ng gabi sa laboratorio. Bumibisita si Vivian pagkatapos ng klase, nakaupo sa sulok na ginagawa ang kanyang takdang aralin nang magkamali ang reaksyon. Ang pagsabog ay agad na pumatay sa kanyang ina. Binasag nito ang eardrum ni Vivian at sinira ang mga nerbiyos sa kanyang kaliwang tainga nang hindi na maayos. Nagtagal siya ng mga linggo sa ospital na natututo na hindi na magiging pareho ang tunog ng mundo. At ang kanyang ama, si Gregory Rhodes, tagapagtatag ng Orales Technologies, ay nagtagal sa mga linggo na iyon sa pagtuturo sa kanya ng ibang aralin. Ang kapangyarihan lang ang boses na iginagalang ng mga tao. Pinalaki ni Gregory ang kanyang anak na hindi mahawakan, na huwag kailanman magpakita ng kahinaan, na gamitin ang kayamanan at kontrol bilang baluti laban sa isang mundo na kung hindi ay makikita siya bilang mas mababa. Natuto si Vivian ng sign language ng pribado, ngunit tumanggi na gamitin ito sa publiko.
Nagsusuot siya ng mga hearing aid na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar at nagsasalita ng may perpektong pagbigkas upang walang sinuman ang makakahula sa kanyang nawala. Nagtayo siya ng mga pader na napakataas na kahit siya ay nakalimutan kung ano ang pakiramdam ng maging mahina. Sa oras na minana niya ang Oralis sa edad na 30, eksakto siya sa disenyo ng kanyang ama. Isang sihi na hindi kailanman humingi ng tawad. Isang babae na nag-uutos sa mga silid na may katahimikan higit sa mga salita. Isang taong naniniwala na kung magpakita ka ng awa, sasamantalahin ka ng mga tao. Ngunit ang kalungkutan ay may paraan ng pagtagos kahit sa pinakamakapal na baluti. Sa gabi, sa kanyang sterile penthouse na nakatanaw sa syudad, aalisin ni Vivian ang kanyang mga hearing aid at upo sa dilim. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay walang laman lang. Iba ang kwento ni Daniel, ngunit pareho ang mga sugat. Si Rachel Brooks ay isang programmer sa Oralis Technologies, nagtatrabaho sa Autonomous Vehicle Division. Siya ang nakatuklas ng depekto sa navigation software, isang critical na error na naging sanhi ng maling pagkalkula ng sistema ng distansya ng paghinto sa basang kondisyon. Idinokumento niya ito, nagpadala ng mga ulat sa kanyang supervisor, at hiniling na ipagpaliban ang paglulunsad ng sasakyan hanggang sa maayos ang issue. Ang kanyang supervisor ay si Marcus Hale, Chief Operating Officer ng Oralis. Isang lalaki na sumusukat ng tagumpay sa quarterly earnings at market share. Sinabi niya kay Rachel na hindi konklusibo ang data, na hindi maaaring ipagpaliban ang iskedyo ng paglulunsad, na masyado siyang maingat. Nang magbanta siyang umakyat sa itaas, inilipat niya ito sa ibang proyekto at inilibing ang kanyang mga ulat sa isang server na walang nag-check. 4 na buwan pagkatapos, nabigo ang software ng sasakyan. Napatay si Rachel. Ipinatanggal ni Marcus ang mga record ng trabaho ni Rachel. Tiniyak niya na hindi lumabas ang mga internal email sa Discovery. Nagbayad siya ng tamang mga tao at ang demanda ay bumagsak bago pa man makarating sa hukuman. Naiwan si Daniel na may anak na palalakihin at isang pusong puno ng galit na wala siyang mapaglagyan. Sinubukan niyang magpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit ang galit ay sumusunod sa kanya sa mga pulong, sa code reviews, sa bawat interaksyon hanggang sa magpasya ang kanyang mga employer na siya ay masyadong liability. Kaya, nawala siya sa mga trabahong mababa ang sahod kung saan walang nagtatanong at walang umaasa ng kahit ano. Lumaki si Sophie na kilala ang kanyang ina sa pamamagitan lamang ng mga litrato at kwento. Hahawakan niya ang mga larawan na sinusundan ang mukha ng kanyang ina at sasabihin ni Daniel sa kanya ang tungkol sa babae na gustong gawing mas ligtas ang mundo. Ang babae na sumubok na magsalita. Ang babae na pinatahimik. Ngayon, 3 taon pagkatapos, ang AE ng kumpanya na pumatay sa kanyang asawa ay pumasok sa kanyang cave at mumiti sa kanyang anak. May malupit na pakiramdam ng ironya ang universo. Pagkatapos ng 2 araw, bumalik si Vivian. Inaayos ni Daniel ang mga tasa sa likod ng counter nang pumasok siya. Sa pagkakataong ito, wala ang pulang Amerikana, nakasuot siya ng simpleng kulay abong sweater at jeans, na halos mukhang ordinaryong tao maliban sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili, na parang sanay siyang maging in charge, kahit na hindi niya sinisikap. Lumapit siya ng diretso kay Daniel at naglagay ng sobre sa counter. Sa loob ay isang sulat kamay na tala at isang imbitasyon sa Oralis Technologies. Bumubuo kami ng AI system para isalin ang sign language sa boses sa real time. Kailangan ko ng isang taong nakakaunawa sa katahimikan. Isang taong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin kapag hindi nakikinig ang mundo. Gusto kong alukin ka ng consulting position, flexible hours, competitive pay. At isang pagkakataong bumuo ng isang bagay na mahalaga. Tinitigan ni Daniel ang tala, nakakuyom ang kanyang panga. Bawat instinct ay sumisigaw sa kanya na tumanggi, na lukutin ang papel at ibalik ito, na sabihin sa kanya na wala siyang gustong gawin sa kumpanya na sumira sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ay lumitaw si Sophie sa tabi niya, tumatalbog ang kanyang school bag sa kanyang mga balikat. Maaga siya. Hiniling niya sa isang kapitbahay na ihatid siya pagkatapos ng klase. Tiningnan ng batang babae si Vivian, pagkatapos ay ang tala, pagkatapos ay bumalik sa kanyang ama. Ang kanyang maliliit na kamay ay gumagalaw ng maingat at sinasadya. Tay, baka sa pagkakataong ito, maayos mo ang nagdulot sa atin ng sakit.
Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang suntok. Si Sophie ay 7 taong gulang at sapat na ang kanyang katalinuhan para makita ang hindi niya nakikita. Na hindi maibabalik ni galit si Rachel. Na ang pagtatago ay hindi magbabago sa nakaraan. Na baka lang, may isang bagay na karapat-dapat ipaglaban na hindi kasama ang paghihiganti. Tiningnan niya si Vivian. Tinitigan siya nito ng matatag, naghihintay. Tumango siya. Pupunta ako sa susunod na linggo. Bahagyang bumaba ang mga balikat ni Vivian, isang ginhawa na hindi niya sinubukang itago. Nag-sign siya kay Sophie. Napakagaling ng iyong tatay. Umiti si Sophie at nag-sign pabalik. Alam ko. Ang gusali ng Oralus Technologies ay eksakto sa naalala ni Daniel mula sa coverage ng balita sa panahon ng demanda. Salamin at bakal na nakatayo ng matayog sa downtown ng Maynila na parang isang monumento sa pag-unlad. Sa loob, ang lobby ay puro marmol na sahig at D-screens na nagpapakita ng presyo ng stock at mga tagumpay ng kumpanya. Ang mga tao na nakasuot ng mamahaling suit ay gumagalaw sa espasyo nang may kumpiyansa ng mga nakakaalam na nanalo sila. Agad na naramdaman ni Daniel na hindi siya nabibilang. Ang kanyang maong ay luma, ang kanyang jacket ay may punit sa manggas. Mahigpit na hawak ni Sophie ang kanyang kamay, malaki ang mga mata habang tinitingnan niya ang makintab na ibabaw, at ang bulong ng mga boses na umuugong sa matataas na kisam. Sinalubong sila ni Vivian sa elevator. Bumalik siya sa kanyang CE uniform, tailored blazer, matatalim na takong, nakatali ang buhok. Ngunit nang makita niya si Sophie, lumambot ang kanyang ekspresyon. Lumuhod siya at nag-sign, masaya akong dumating ka. Nag-sign pabalik si Sophie. Malaki ang lugar na ito. Pag-aari mo ba ang lahat ng ito? Ngumiti si Vivian. Ako ang namumuno dito. Iba iyon. Sumakay sila sa elevator patungo sa ika-15 palapag kung saan ang Lie Research Lab ay sumasakop sa buong pakpak. Naglaan si Vivian ng pribadong silid para kay Daniel at Sophie, nilagyan ng mga computer, whiteboards, at isang sulok na puno ng mga libro at laruan para sa batang babae upang mapaglibangan ang sarili habang nagtatrabaho ang kanyang ama. Tiningnan ng ibang empleyado si Daniel nang may pagkausisa at pagdududa. Naramdaman niya ang kanilang mga mata na sumusunod sa kanya sa mga pasilyo. Narinig ang mga bulong na tanong. Sino siya? Bakit siya narito? Qualified ba talaga siya? Ngunit nilinaw ni Vivian. Ang taong ito ay isang konsultant sa aming pinakamahalagang proyekto. Mayroon siyang kaalaman na kailangan namin. Tratuhin siya ng may paggalang. Ginugol ni Daniel ang unang linggo sa pagrerepaso ng code ng I-system, pag-aanalisa ng sign language recognition algorithms, at pagsubok sa translation accuracy. Pamilyar ang trabaho na bumabalik sa kanya sa mundo na iniwan niya. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang galit at kalungkutan, nakita niya ang sarili na nagmamalasakit sa proyekto, sa pagbuo ng isang bagay na makakatulong sa mga tao, tulad ni Sophie, tulad ni Vivian, tulad ng lahat na kailanman ay binaliwala dahil hindi naging abala ang mundo na makinig. Dumaan si Vivian sa lab bawat hapon, sinisiyasat ang pag-unlad, nagtatanong. Ang kanilang mga usapan ay pinaghalong mga salita at sign phrases na dumadaloy ng natural sa pagitan ng dalawa. Napansin ni Daniel kung paano siya nagre-relax kapag nagsasign, na parang pinapayagan siyang maging sarili niya sa halip na ang persona na isinusuot niya sa mga boardroom. Naging regular na si Sophie sa opisina, nakakakuha ng simpatsya ng staff sa kanyang mga guhit at sa kanyang walang takot na paggamit ng sign language. Upo siya sa mga pulong na tahimik na nagkukulay, paminsan-minsan ay nagsasign ng mga tanong na nagpatawa sa mga engineer. Ano ang algorithm? Bakit kailangan matuto ng mga computer? Maaari ba silang mangarap? Naramdaman ni Daniel ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi kaligayahan, ngunit marahil ang hangganan nito. Ang posibilidad na ang buhay ay maaaring higit pa sa pagkabuhay. At pagkatapos ay nalaman ni Marcus Hale. Si Marcus Hale ay 40 taong gulang, matangkad at payat na may makinis na kulay gintong buhok at mga mata na kulay ng lumang yelo. Nagsusuot siya ng customized na suit at isang diamond-studded watch na mas mahal pa kaysa sa mga kotse ng karamihan sa mga tao. Siya ay kasama ng Oralus sa loob ng 15 taon,
umakyat sa hagdanan sa pamamagitan ng mga kinakalkulang desisyon at strategic na kalupitan. Nang marinig niya na kinuha ni Vivian ang isang konsultant nang walang pag-apruba ng board, at na ang konsultant ay si Danielle Brooks, hindi niya itinago ang kanyang paghamak. Natagpuan niya si Danielle sa lab isang hapon. Si Sophie ay nasa mesa na nagdodrawing habang nagtatrabaho ang kanyang ama. Pumasok si Marcus nang walang katok. Ang kanyang presensya ay pumuno sa silid na parang malamig na hangin. Sa tingin mo, ang iyong sub-story ay nagbigay sa iyo ng upuan sa mesa na ito. Dahan-dahang lumingon si Danielle. Nakita na niya ang mukha ni Marcus dati sa mga depositions at news articles. Ang lalaki na pumatay sa kanyang asawa dahil sa kapabayaan at pagkatapos ay tinakpan ito ng pera. Inimbitahan ako, tahimik na sabi ni Danielle. Lumapit si Marcus. Isa kang engineer na walang kwenta na hindi makasabay sa totoong mundo. At ngayon narito ka na nakikipaglaro sa sihi gamit ang iyong bingi na anak bilang pangkawaan. Tumingala si Sophie, naramdaman ang tensyon kahit na hindi niya marinig ang mga salita. Kumuyom ang mga kamay ni Danielle. Walang kinalaman ang aking anak dito. Wala nga ba? Ngumiti si Marcus ng manipis at matalim. May kahinaan si Vivian sa mga charity case, ngunit ang kumpanyang ito ay hindi tumatakbo sa damdamin. Tumatakbo ito sa resulta. At ikaw, isa ka lamang liability na naghihintay mangyari. Umalis siya nang hindi naghihintay ng tugon. Sumara ang pinto sa likod niya. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Danielle. Nakahiga siya sa kanyang apartment, nakikinig sa paghinga ni Sophie mula sa katabing silid, iniisip ang mga salita ni Marcus. Charity case. Liability. Ang parehong mga salita na sumusunod sa kanya mula nang mamatay si Rachel. Ang parehong mga akala na ginagawa ng mga tao kapag nakita nila ang isang single father na nagsusumikap na makaraos. Ngunit may iba pa siyang iniisip. May sinabi si Marcos na hindi tama. Ang kumpanyang ito ay hindi tumatakbo sa damdamin. Na parang kahinaan ang emosyon. Na parang depekto ang pagmamalasakit sa mga tao sa halip na ang buong punto. Bumangon si Danielle mula sa kama at binuksan ang kanyang laptop. May access pa rin siya sa internal network ng Oraluz mula sa kanyang consulting work. Nagsimula siyang maghanap, sinusundan ang mga thread ng code at file structures, naghahanap ng anumang bagay na mukhang mali. Pagkalipas ng 3 oras, natagpuan niya ito. Nakatago sa isang archived server na may markang A drive, may mga log mula sa 3 taon na ang nakalipas. Vehicle diagnostics, error reports, at isang serye ng mga email sa pagitan ni Rachel Brooks at Marcus Hale. Ang mga babala ni Rachel, ang mga pagbaliwala ni Marcus. At pagkatapos ng aksidente, isang huling tala. Ilibing ito. Walang bakas. Nanginig ang mga kamay ni Danielle habang dino-download ang mga file. Ito na. Ang ebidensya na nabura. Ang patunay na alam ni Marcus ang depekto at binaliwala ito. Na namatay si Rachel. Dahil mas pinahalagahan ng isang tao ang kita kaysa sa kaligtasan. Kailangan niyang ipakita kay Vivian. Ngunit habang tinititigan niya ang mga file, isang malamig na takot ang bumaba sa kanyang dibdib. Makapangyarihan si Marcus. Nailibing niya ito minsan. Maaari niya itong gawin muli. At sa pagkakataong ito, mas marami ang mawawala kay Danielle. Kailangan niyang protektahan si Sophie. Kinabukasan, pumunta si Danielle sa opisina ni Vivian. Nakatayo siya sa bintana na nakatanaw sa syudad at lumingon siya nang pumasok si Danielle. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit pagod ang kanyang mga mata na parang hindi rin siya nakatulog. May nahanap ako, sabi niya. Ipinakita niya sa kanya ang mga file, ang mga email, ang mga ulat ni Rachel, ang pagtatakip ni Marcus. Binasa ni Vivian ang lahat ng tahimik, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging matigas sa bawat pahina. Nang matapos siya, tiningnan niya si Danielle ang may damdamin na maaaring pagkakasala o kalungkutan o pareho. Alam ng aking ama, tahimik niyang sabi. Sinabi niya kay Marcus na ayusin ito ng tahimik. Upang protektahan ang reputasyon ng kumpanya. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit alam kong may inilibing. Lagi kong alam. Naramdaman ni Danielle ang kanyang galit. At wala kang ginawa.
29 taong gulang ako at takot na bigin ang aking ama, sabi ni Vivian, nabasag ang kanyang boses. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagiging kung ano ang gusto niyang maging ako, at kinasusuklaman ko ang aking sarili para doon araw-araw. Tumalikod siya, mabilis na pinunasan ang kanyang mga mata. Hindi ko maaayos ang nangyari. Hindi ko maibabalik ang iyong asawa, ngunit maaari kong tiyakin na hindi makakaligtas si Marcos dito muli. Sisirain niya tayo, sabi ni Daniel. Mayroon siyang board. Mayroon siyang mga abogado. Kung gayon, lalaban tayo ng mas matalino. Tiningnan siya ni Vivian at sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel hindi isang kundi isang babae na kasing pagod na rin sa kasinungalingan tulad niya. Ilalantad natin siya sa publiko sa paraan na hindi niya matatakpan. Ginugol nila ang sumunod na 2 linggo sa pagbuo ng kanilang kaso. Nagtatrabaho si Daniel hanggang gabi. Cross-referencing ang mga file, hinahanap ang bawat koneksyon sa pagitan ng mga desisyon ni Marcos at ang mga pagkabigo ng sasakyan. Lumapit si Vivian sa mga mamamahayag, sa mga investigador, sa sinumang makakatulong sa kanila na ilantad ang katotohanan. Ngunit hindi bobo si Marcos. Mayroon siyang mga mata sa lahat ng dako sa kumpanya. At nang malaman niya ang ginagawa nila, mabilis siyang kumilos. Una ay dumating ang mga chismis. Mga bulong na nakikipagtalik si Vivian sa isang subordinate na siya ay nakompromiso, na hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang paghusga. Nagsimulang magtanong ang mga miyembro ng board. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga shareholder. Gumanap si Marcos bilang tapat na nagpapahayag ng kalungkutan sa mahihirap na desisyon ni Vivian, nagmumungkahi na baka kailangan niya ng oras upang linawin ang kanyang isip. Pagkatapos ay dumating ang ultimatum, isang saradong pulong sa board. Binigyan si Vivian ng pagpipilian. Bumaba pansamantala at hayaan si Marcos na pumalit bilang interim CEO o harapin ang isang vote of no confidence na tuluyang magtatanggal sa kanya. Tumanggi siya at binoto pa rin siya. Sa parehong araw, pinalabas si Daniel sa gusali ng seguridad. Binawi ang kanyang access. Winakasan ang kanyang consulting contract. Ang opisyal na dahilan ay maling paggamit ng mga mapagkukunan ng kumpanya. Ang tunay na dahilan ay gusto ni Marcos na mawala siya. Sinundo ni Daniel si Sophie sa daycare sa ground floor, nanginig ang kanyang mga kamay habang nagsasign sa kanya. Uwi na tayo. Tiningnan siya ni Sophie nang malaki ang mga mata. May mali ba tayong ginawa? Wala, mahal ko. Sinubukan nating gumawa ng tama at minsan mas masahol pa iyon. Noong gabing iyon, nakaupo si Vivian sa kanyang penthouse apartment, kumikinang ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Inalis niya ang kanyang mga hearing aid, hinayaan ang katahimikan na bumalot sa kanya na parang mabigat na kumot. Natalo siya. Nanalo si Marcos. At ang kumpanyang itinayo ng kanyang ama ay patuloy na unahin ang kita kaysa sa mga tao. Inisip niya si Daniel, si Sophie, ang lahat ng mga tao tulad ni Rachel na sumubok na magsalita at pinatahimik. At inisip niya ang babae na naging siya. Malamig, kontrolado, kasabwat. Ginugol niya ang matagal na panahon sa pagbuo ng mga pader na nakalimutan na niya kung paano maging tao. Si Sophie ang nagbago sa lahat. 3 araw pagkatapos masisante si Daniel, tinutulungan siya ng maliit na batang babae na mag-empake ng apartment. Hindi na nila kayang manatili. Nakahanap siya ng mas murang lugar sa kabilang dako ng bayan, mas maliit at mas malamig, ngunit iyon ang kaya nilang bilhin. Naghahanap si Sophie sa mga lumang kahon ng kanyang ina, tinitingnan ang mga litrato at palamuti, nang makahanap siya ng isang bagay na nakalimutan ni Daniel na umiiral, isang HP drive na nakatago sa loob ng isang sobre na may markang key. Para kay Daniel. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop at lumabas ang mukha ni Rachel sa screen. Nag-record siya ng video 3 araw bago siya namatay. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Pagod ang kanyang mga mata ngunit determinado. Daniel, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin may nangyari. Idinokumento ko ang lahat tungkol sa depekto ng sasakyan. Pinipigilan ako ni Marcos, ngunit kailangan kong ito ay maitala. Ina-upload ko ang lahat ng footage ng pagsusuri dito, ang mga nabigong simulation, ang mga babala, lahat. Nag-cut ang video sa dashcam footage mula sa isang test vehicle. Ulan, isang highway.
Ang kotse ay papalapit sa nakahintong trapiko ng masyadong mabilis. Ang boses ni Rachel sa background, apurahan at takot. Marcos, nabigo ang overrides, patayin mo na. Ngunit hindi huminto ang kotse. Bumangga ito sa barrier ng buong bilis. Nagdilim ang screen. Nakaupo si Daniel na nakapako, dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Alam ni Rachel. Sinubukan niya at nag-iwan siya ng ebidensya dahil alam niya na susubukan ni Marcos na burahin siya. Hinawakan ni Sophie ang kanyang braso, dahan-dahan ang galaw ng kanyang mga kamay. Gusto ni nanay na sabihin ang katotohanan. Tiningnan ni Daniel ang kanyang anak, 7 taong gulang at mas matapang na kaysa sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Vivian. Dumating siya sa apartment ni Daniel 1 oras pagkatapos, nakasuot pa rin ang mga damit na suot niya sa loob ng 2 araw, nakababa ang kanyang buhok at pagod ang kanyang mukha. Ipinakita ni Daniel sa kanya ang video. 3 beses niya itong pinanood, lalong tumitigas ang kanyang ekspresyon sa bawat replay. Magagamit natin ito, sabi niya. Ilibing ito ni Marcos tulad ng iba pa niyang inilibing. Hindi kong ipupubliko natin. Hindi kong ipapakita natin ito sa lahat ng sabay-sabay. Kinuha ni Vivian ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. Mga mamamahayag, tech reporters, sinumang makikinig. At pagkatapos ay tumawag siya ng isa pa sa D. 2 federal agents ang dumating kinabukasan. Kinuha nila ang mga kopya ng mga file. In-interview nila si Daniel. Sinuri nila ang mga log ng Ace Drive at binuksan nila ang isang opisyal na investigasyon sa Oralis Technologies para sa corporate fraud at negligent homicide. Sinubukan ni Marcos na ipaliwanag, sinubukang sabihin na fabricated ang mga file, ngunit hindi maaaring pekin ang video. Ang boses ni Rachel, ang mga timestamp, ang metadata, lahat ay naroon. Ang annual shareholders meeting ay sa loob ng 5 araw. Pinagbawalan si Vivian na dumalo, ngunit mayroon pa siyang 1 alas na gagamitin. Isang pampublikong talumpati sa harap ng mga investor, media, at lahat na nagduda sa kanya. Hiniling niya kay Daniel na samahan siya. Pumayag si Daniel. Puno ang conference hall. Puno ang mga upuan ng mga shareholder. Pumila ang mga mamamahayag sa dingding. Sinusubaybayan ng mga kamera ang bawat galaw sa entablado. Nakatayo si Marcos sa podium na naghahatid ng kanyang inihandang pahayag tungkol sa inobasyon at paglago at ang maliwanag na hinaharap ng Orales. Pagkatapos ay pumasok si Vivian. Sinubukan siyang pigilan ng seguridad, ngunit patuloy siyang naglakad. Si Daniel at Sophie ay nasa likod niya. Nagbulong-bulungan ang mga tao. Nanigas ang ngiti ni Marcos. Tumapak si Vivian sa entablado at inalis ang kanyang mga hearing aid. Inilagay niya ang mga ito sa podium nang may mahinang pag-click na narinig ng mikropono. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-sign, tahimik ang silid, nalilito. Ngunit sa likod niya, kumislap ang malaking screen. Ang AI translation system na binuo nila, ang ginawa ni Daniel at pinondohan ni Vivian, ay nagsimulang isalin ang kanyang mga sign sa sinasalitang salita na pumuno sa hall. Pinatahimik ng kumpanyang ito ang katotohanan. Ngayon, ang katahimikan ang nagsasalita. Nagbago ang screen. Nagplay ang video ni Rachel. Ang kanyang mga babala. Ang footage ng pagsusuri. Ang pagbangga. Ang boses ni Marcos na nagsasabi sa kanya. Hindi mahalaga ang data. Nagulat ang mga tao. Kumurap ang mga kamera. Sinubukan ni Marcos na magsalita. Ngunit ang mga QA agents na naghihintay sa likod ay lumapit. Ikinadena nila ang kanyang mga pulso sa harap ng daan-daang saksi. Marcos Hale, ikaw ay inaresto para sa pandaraya, obstruction of justice, at criminal negligence. Umalinggaw ang silid. Sumigaw ng mga tanong ang mga mamamahayag. Tumayo ang mga shareholder, ngunit patuloy lang si Vivian sa pag-sign, matatag ang kanyang mga kamay. Kahit na tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sinubukan ni Rachel Brooks na magligtas ng buhay. Siya ay pinatahimik. Ngayon ay ibinabalik ko ang kanyang boses. Nakatayo si Daniel sa tabi niya. Hawak ang kamay ni Sophie habang pinapanood na inilalabas ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Hindi ito kapayapaan. Hindi ito paggaling, ngunit ito ay katarungan.
Sa wakas, mabilis ang fallout. Formal na kinasuhan si Marcos. Naglunsad ang board ng internal investigation. Dose-dose ng executives ang natagpo ang kasabwat sa pagtatakip. Ang ilan ay nagbitiw. Ang iba ay sinisante. Bumagsak ang stock ng kumpanya at hinarap ng Orales Technologies ang mga demanda mula sa mga pamilya ng biktima sa buong bansa. Ngunit hindi umalis si Vivian. Lumaban siya upang muling itayo. Muli niyang kinontrol bilang CEO, sa pagkakataong ito ng walang anino ng kanyang ama na nakalambitin sa kanya. At ang unang ginawa niya ay itinatag ang Rachel Brooks Foundation, isang pondo na nakatuon sa etika ng teknolohiya, proteksyon ng whistleblower, at suporta para sa mga pamilya na naapektuhan ng kapabayaan ng korporasyon. Pinangalanan si Daniel bilang technical director ng foundation. Nakipagtulungan siya sa mga engineer, policymakers, at advocates upang lumikha ng mga bagong pamantayan para sa kaligtasan ng AI. Tunay na pamantayan ang mga naglalagay ng mga tao bago ang kita. At naging mukha si Sophie ng bagong misyon ng Orales. Lumabas siya sa mga promotional materials. Ang kanyang maliwanag na ngiti at walang takot na paggamit ng sign language na nagpapakita sa mundo kung ano talaga ang hitsura ng inklusyon. Binuo ng kumpanya ang accessibility sa lahat ng kanilang dinisenyo. Ang mga bingi at bahagyang nakakarinig na consultant ay kinuha sa bawat proyekto. Ang AI translation system na binuo nila ay naging open source, libre para gamitin ng sinuman. 6 na buwan pagkatapos ng paglilitis, nagkaroon si Sophie ng cochlear implant surgery. Ang pamamaraan ay sakop ng foundation kasama ang mga taon ng therapy at suporta. Hawak ni Daniel ang kanyang kamay sa recovery room, naghihintay sa sandali na i-activate ang device. Nang ion ito ng audiologist, lumaki ang mga mata ni Sophie. Narinig niya ang beep ng mga monitor, ang kaluskos ng mga kumot, ang paghinga ng kanyang ama. Tay, sabi niya ng malakas, maliit at hindi sigurado ang kanyang boses. Humigpit ang lalamunan ni Daniel. Narito ako, mahal ko. Ngumiti si Sophie, dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Parang liwanag ang boses mo. Nakatayo si Vivian sa pintuan na nakamasid. Nandoon siya sa bawat appointment, bawat konsultasyon, bawat sandali ng pagkabalisa. At nang makita niya si Sophie na marinig ang boses ng kanyang ama, sa unang pagkakataon, naunawaan niya kung ano ang ipinaglalaban ni Rachel. Hindi lang kaligtasan, kundi koneksyon, ang kakayahang marinig at makarinig, upang ganap na makilahok sa isang mundo na sumubok na iwanan sila. 1 taon pagkatapos ng pag-aresto, may bagong may-ari ang tikapihan ni Mang Ben. Ginasta ni Daniel ang bahagi ng settlement money para bilhin ito mula sa dating may-ari na handa ng magretiro. Pinanatili niya ang pangalan ngunit binago ang lahat. Ang staff ay sinanay sa basic sign language. Kasama sa menu ang Braille. May mga quiet hours sa umaga para sa mga taong may sensory sensitivities. Hindi lang ito isang coffee shop. Ito ay isang espasyo kung saan ang mga taong binaliwala ay sa wakas ay makakaramdam ng pagtanggap. Isang maliwanag na linggo ng umaga, pumasok si Vivian. Hindi siya nakasuot ng kanyang mga hearing aid. Hindi niya kailangan dito. Nakasuot siya ng pulang damit, nakababa ang kanyang buhok, at mukha siyang mas relax kaysa sa kailanman nakita ni Daniel. Lumapit siya sa counter at nag-sign, oat milk latte. Ngumiti si Daniel. Palagi. Tumakbo si Sophie mula sa likod ng silid, nakikita ang kanyang cochlear implant sa likod ng kanyang tainga. Natuto na siyang mag-navigate sa parehong mundo ngayon, nagsasign kapag gusto niya, nagsasalita kapag kailangan niya. Hindi kailanman humihingi ng tawad para sa anuman, mahigpit niyang niyakap si Vivian. Lumuhod ang babae, ibinalik ang yakap ng may pagiging matindi na ikinagulat niya. Umupo ang tatlo sa tabi ng bintana, dumadaloy ang sikat ng araw sa salamin, nagpapainit sa mesa. Nagbuhos si Daniel ng kape sa 3 mug. Karamihan ay gatas ang kay Sophie, ngunit ipinilit niya na magkaroon ng tulad ng mga matatanda. Hindi sila gaanong nag-usap. Hindi nila kailangan. Ang ilang mga usapan ay nangyari sa katahimikan, ang ilan sa mga salita, ang ilan sa pagitan. Sa labas, patuloy na gumagalaw ang syudad. Nagbusina ang mga kotse. Nagmamadali ang mga tao. Patuloy na umiikot ang mundo. Ngunit sa loob ng cave, may isang bagay na parang kapayapaan.
Hindi ang uri na nagbubura ng sakit, ngunit ang uri na nagbibigay ng puwang para sa paggaling. Iniabot ni Vivienne ang kanyang kamay sa kabila ng mesa at hinawakan ang kamay ni Daniel. Hindi siya bumitiw. Ngumiti si Sophie at inilagay ang kanyang maliit na kamay sa ibabaw ng kanila. Makinig ka gamit ang iyong puso, nag-sign si Sophie gamit ang kanyang bakanting kamay. Ngumiti si Daniel. Ang mga salita ni Rachel ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng foundation, sa pamamagitan ng bawat taong tinulungan nilang makahanap ng kanilang boses. Ang singaw ay umakyat mula sa kanilang mga tasa, umikot sa sikat ng araw. Sa isang lugar sa background, humuni ang espresso machine. May mahinang tugtog na pinapatugtog sa mga speaker. Tumawa si Sophie sa isang bagay na siya lang ang nakakaintindi. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Daniel na makahinga siya. Tiningnan siya ni Vivienne at tumingin siya pabalik. Walang salita, pag-unawa lang. Dalawang tao na natutunan na ang katahimikan ay hindi ang kawalan ng tunog. Ito ay ang presensya ng pakikinig. At minsan ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo ay magbigay ng puwang para marinig ang iba. Hihilahin ang kamera pabalik. Kung ito ay isang pelikula, ipapakita nito ang tatlo na in-frame ng bintana, ang syudad sa likod nila, ang liwanag na nahuhuli sa kanilang mga mukha. Magfa-fade to black ito sa kanilang mga ngiti sa kape na lumalamig sa pagitan nila. Sa pangako na ang ilang mga pagtatapos ay simula rin, ngunit hindi ito isang pelikula. Ito ay isang buhay, magulo at komplikado at hindi kailanman tapos. Magkakaroon pa ng maraming pakikibaka, maraming laban, maraming araw kung kailan ang bigat ng nakaraan ay napakabigat. Ngunit magkakaroon din ng mas maraming umaga tulad nito. Mas maraming kape, mas maraming tawa, mas maraming sandali kung kailan ang mundo ay parang banayad sa halip na malupit. At sapat na iyon. Magfa-fade ang screen ngayon kung may screen. Ngunit sa halip, narito lang ang init ng cave. Ang singaw mula sa mga tasa. Tatlong tao na naghanap sa isa't isa sa pagkawasak at nagpasya na bumuo ng isang bagong bagay. Kahit sa katahimikan, pinakamalakas ang pag-ibig. At patuloy silang makikinig.